Greetings po mga kababayan, harinuwa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, so bago magpatuloy, pwede po pang makahingi po sa inyo ng pabor, no? Kung hindi pa po kayo subscribers, no? And if you find our videos, uh, yung contents po ng ating mga episode helpful or informative, eh siguro naman po hindi na po kalabisan kung ako po sihirit po sa inyo ng isang subscribe, share, and like buttons lang po at click na rin po yung notification bell upang sa ganon, pag may updates po tayo, you'll be duly be notified. And of course, para na rin po matulungan po ninyo ang inyong lingkod, no? Na ma-share po natin at mapalawig pa natin ang ating advokasya na mga pagbigay po ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan, or it could be your friends, your relatives, your acquaintance, or mga yung kapitbahay ninyo, no? Para sila rin, no? Ay for all you know, ay makarelate po sila sa ating mga pinag-usapan and they could learn at may mapulot po sila sa pinag-usapan natin, no? Because maring may relevance sa kanila, no, ang ating mga topics dito. So, at nakatulong pa tayo, no? And then, pag sa ganito po kasi, no, the more you subscribe, share, and like, the more na mahuhuli po tayo ng algorithm ng YouTube. Okay? So, I hope, no, matulungan po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya at ma-reach out po natin yung minimithi natin na 1 million subscribers, no? Hopefully, by early part of next year, God willing. Okay? Marami pong salamat. Okay, so let's now proceed dito po sa ating topic. Okay? So ang topic mo natin ngayon ay medyo may pagka-technical po ito, no? So pero ano po ito, no? Very interesting lalo pa kung ang inyong lupa ay tabi po ng ilog. Okay? At lalo na sa probinsya. Okay? So ito po may kinalaman sa sulat po sa atin ni Cristina Bolseco. Alright? So sabi niya, good morning po, may problema po kami tungkol sa riverbed na ibinigay na pag-aari ng asawa ko, may nagpa-title po, pamangkin niya. May right ba siyang mag-claim po? Alright, so, well, una, no, although marami na tayong mga videos tungkol dito, no, at or makasagutan sa comment section natin, no. But anyway, maaaring hindi ito napanood ni Christina, so we'll take time, no, para sagutin po ito kasi importante po ito, okay? Now, muna as a backgrounder, kasi sa sulat mo kasi, you just mentioned riverbed, okay? Pag sinabing riverbed po, ang ibig sabihin po niyan, ito po yung pinakailalim po ng parang pinakasahig, no? Pinaka-bottom ng ilog o kaya riverbed. Ngayon po, may mga situation na ang riverbed po, no, ay maaring natuyuan, okay? Or maaari din naman ah, lumihis po yung ilog by natural flow of water, no? So, dahil lumihis ang ilog, inabandonan na yung dating riverbed at nagkaroon ngayon siya ng panibagong riverbed. So, hindi maliwanag dito sa sulat sa atin, no, ni Christina kung alin ba dito ang applicable sa sitwasyon niya. Although maliwanag naman na base sa kanyang kwento, ay napatituluhan daw yung riverbed, no? Ah, at ito ay napatituluhan ng pamangkin ng kanyang asawa. So, ang tanong niya, may right ba siyang mag-claim po dito? So, sino po ba ang ibig mo sabihin na may right po siyang mag-claim dito? Yung bang I assume ito yung nagpatitulo. Okay, ano ba yung rule dito? O, tandaan po natin ha. Una po ang ilog, creek o sapa. Okay? These are what we call part of public dominion of the state. Pag sinabing public dominion,
ay hindi po ito maaaring maging magkaroon ng ownership, no, because ito ay pagmamay-ari ng Estado, no, kaya ang tawag niyan public dominion, and these are beyond the commerce of men. Although may mga situation na yung riverbed, okay, pag considered lang ito na abandon, okay? So pag inabandon na ito, anong cause ng abandonment? It could be, yung unang example natin ay nagkaroon ng natural flow of the water, no? Na walang ginawang artificial intervention yung tao, by the natural flow of the water ay lumihis po ito. And then nagkaroon ng panibagong direction yung ilog, at yung dating ilog, okay, dating ilog ay hindi na ngayon naging ilog, at ang resulta ay nagkaroon nito ng panibagong riverbed. At at ito ay may tuturing na abandoned riverbed. And then ano nang mangyari nito ngayon kung halimbawa sa kwento rito, yung bagong flow ng ilog, okay, nagpunta naman doon sa lupa ng may lupa, okay? So ang tanong ngayon, so in short, nawalaan tuloy ng lupa ng yung may-ari kasi ay yung bagong ilog ay tumawid doon sa kanyang lupa. So kung ganito ang nangyari doon sa kaso mo, sa tinatanong mo, abandonment, sino ba ang may karapatan ngayon doon sa inabandonang riverbed? Kasi tuyo na, inabandon na eh. Sino ba may karapatan dyan? Kung pagbasihan po natin ang Article 461 ng ating Civil Code, no, of the Philippines as amended, yung pong may-ari ng lupa na siyang nadaluyan ngayon ng panibagong river, okay? Na nawalan siya ng lupa. Halimbawa, nawala sa kanya ay pagpalagay mo ng kalahating hektarya, okay? So, at yung bagong riverbed ngayon na naabandon na, sino po may karapatan dito? Yung pong nawalan po ng lupa dahil inakyupa ng bagong ilog, no, daloy ng ilog yung kanyang lupa. So yung naabandon ng lupa, naabandon ng riverbed ngayon, siya yung may karapatan, no? He is the ipso facto ang nagmamay-ari nitong abandon na riverbed nito. So ganyan po ang nangyari, maaring ganyan nangyari, no, sa pamangkin ninyo dahil maari yung kanyang lupa ay na-occupy ngayon ng panibagong ruta ng ilog. So yung inabandon na, ayon sa ating ang tawag niyan na abandon riverbed, ay siyempre po ang may ipso facto na owner dyan is yung inyong pamangkin, dahil yung siya nawalaan ng equivalent portion, no, doon sa kanyang lupa na na-occupy ngayon ng panibagong riverbed ng ilog. So yun ang may tuturing na abandoned bed. So tuwag example natin kanina, okay, ay kung nawalan siya ng kalahating hektar at tumalabas na kalahating hektar yung riverbed, yun din ang mapupunta po sa kanya sa ilalim ng batas. However, ibang usapan po kung yung sinasabi niyong abandoned riverbed ay hindi naman talaga inabandon na. Kung hindi ito ay natuyo lamang. Natuyo. No? For whatever reason, wala nang dumadaloy na tubig, so natuyo na. Ang tanong ngayon, ay pwede ba itong mapatituluhan? Ayon po sa ating batas po, no? Particularly under Article 502 of the Civil Code of the Philippines, at implemented po siya ng DAR Circular Number 2020-16, no? Particular Section 5, subparagraph 5.11, ay ang dried riverbed po nito ay mananatili pong pagmamay-ari o ay bahagi siya po ng tinatawag nating public dominion. At it can never ripen to any titling because yung lupang yan na dried riverbed, okay, is still part of our public dominion o pagmamay-ari ng Estado, and it is not within the commerce of men. So I hope maliwanag yung paliwanag natin dito, no? Kay Christina, okay?
So, otherwise, hindi po mapatituluhan ito ng inyong pamangkin. Okay? Maraming salamat. Okay? So, bago tayo magpatuloy, no, ay pwede po bang makahiram po ng inyong oras, no? Ay meron po tayong pinopromote na libro dito, no, ng inyong lingkod. Ito pong libro po natin, no, ito pong particularly, no, ito pong Legal Handbook, A Daily Companion for All. Ibig sabihin nito, kahit hindi po kayo lawyer, ay this book could be your handy materials, reference materials for you, no? Ito pong legal handbook contains the extract or the abstract of the different laws that affects our person, our being, no? Sa ating existence, sa ating lipunan, no? From the time na tayo ay na-conceive, no? Pinanganak na tayo. In short, may nandyan yung family law, family relations, issue sa pag-asawa, issue sa paghiwalay, annulment of marriage, pagpakasal, tax declaration certificate, titles, no? Support, no? Issue about right of way, easement, no? Issue about labor-employee relationship, okay? And issue sa mana, o issue sa uh, ownership ng lupa at disposal ng lupa, no, na mag-asawa. Uh, yung kanilang property relations, no, ay nandiyan po sa librong yan. In fact, karamihan po sa mga napag-usapan po natin dito sa ating channel, no, ay meron pong nandiyan po, no, na nandiyan po sa legal handbook na yan, yung mga extract na batas. Okay, this could be very helpful kung meron po kayong copy nito sa inyong bahay o sa inyong workplace. And then another book po na i-promote po natin yung handbook on our Bill of Rights, na kung saan po ay nandito po ang na-discuss po natin dito, no? Nabigyan po natin ng excuse me, ng underscoring po yung usapin tungkol sa arrest, no? Ano bang karapatan ng isang tao pag siya ay under arrest, no? Dapat bang may warrant of arrest bago ma-aresto o hindi kailangan ang warrant of arrest, no? Dapat bang may search warrant bago malughog ang ating properties and all these things. At halimbawa, ang pag tayo under investigation dahil nahuli tayo ng law enforcement agencies or officers, ano bang karapatan ng isang tao under custodial investigation? And then tayo po ngayon ay nasa digital age na, no, where our electronic gadgets, no, computer po natin, laptop, tablets, our mobile phone, no, if these gadgets could be used in the commission of an offense o isang krimen, abay papasok po yan sa cybercrime, and therefore yung ating po mga gadgets could be subjected to cyber warrants and for forensic examination, and maaari pong ma-dissect po, no, kung ano mang nilalaman ng ating electronic gadgets, no, which could be used for or against the holder of that gadget. So kung meron po kayong copy nito, kahit paano po ay meron po kayong magiging background about this subject matter, okay? And mga hardbound po ito, no? So of course yung iba naman nating libro, yung labor laws po, this is very handy sa ating HR practitioners, mga panyeros natin, no, sa labor and industrial relations, and of course yung corporate law po natin annotated, handy materials po, no, sa ating corporate lawyers, no, with annotations din po ito. And the last but not the least po, ito pong the Code of Professional Responsibilities and Accountability, o yung SIPRA kung tawagin po natin. This is the Bible po ng mga lawyers, no? How we conduct ourselves within, outside the court, and within our community. Okay? So I hope, no, you can have these books, no, as you read the reference materials. They're available by the leading law books publisher and distributor sa Pilipinas, Central Books, no? They have branches in Metro Manila, like Makati, Manila, sa Mandaluyong, and the branches in Quezon City as well, and sa Davao at saka sa Cebu. So you can order online, free delivery po nationwide, mga hardbound books po ito, or you could visit their website, www.central.com.ph, or you can have this at screen po ninyo, so that anytime you could browse, no, pagpunta nyo sa website nila, and
ma-explore po ninyo, ang nilalaman ng mga libro so that you will have an informed judgment or decision kung dapat ba ninyong bilhin ang mga nasabing libro. Okay? So maraming salamat sa inyong oras and let's now proceed, no? Go back sa ating talakayan. So I hope, no, yung pong nabigay po nating legal na impormasyon o kaalaman, no, kay Christina ay magiging helpful din po, no, sa inyo lalo na kung kayo po ay similarly situated or ang inyong lupa is natamaan po katabi ng ilog o tinamaan po ito ng naging may considered nating abandoned riverbeds or dried creek or dried riverbeds lang siya, pagkakaiba po nito. Okay? So, sa makakapasok pa lang, no, if you have not yet subscribed, pwede po bang makahingi po sa inyo ng karinyo, kung hindi po kayo subscriber, pwede po makahingi ng isang subscribe, share, and like po natin, click, no, at saka yung notification bell upang sa ganun, pag mayroon po tayong mga updates, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode, no? So, thank you very much sa inyong oras and I hope to see you again in the next video po natin and God bless.